Ang una po natin gagawin ay kukunan natin ng continuity itong kanyang plug. Dapat dito wala siyang makukuhang continuity, so tingnan natin. So yan po, wala tayo nakukuhang continuity sa kanyang plug. So tingnan naman natin yung kanyang compressor. Bubuksan natin dito sa terminal niya para malaman natin kung ano yung tayo ng kanyang winding. Sikutin lang natin to. Ayan. Tanggalin lang natin tong kanyang terminal clip dito. Yun. Bali overload protector type po itong kanyang protector. Ayan. Buksan na rin natin itong kanyang likuran para makita natin yung kanyang board section dito. Ayan. Buksan lang natin yan. So yan, sa atin. Ayun. Yan yung kanyang driver port. So yan po yung kanyang driving board. So kunin natin yung kanyang terminal. Yun, nakakakuha tayo ng 14.0 sa kabila. 14.0. So 14.1. Okay. So sa ngayon dun sa kanyang reading ay hindi naman siya ganong kapangit. Ano po? So ikakabit natin. Ating siyang titistingin kung ano yung kanyang status. Ibalik lang natin tong kanyang terminal. Saksak nating mabuti. Yan. Temporary close lang natin. Ngayon natin siyang papandarin. Bago natin pandarin, i-reset muna natin tong reset button niya rito. Yan. Oh, yun. Oh, na-reset na siya. I-pa-plug natin. So, i-plug natin. Yan. Tutukan natin siya. Yun, naglagiti ka na. Titingnan natin. Yun. Wala tayong nakukuha. Kain lang natin. Nagbiblink siya doon, oh. Ayun, oh. Nagbiblink yung ilaw niya. Yan. Yun. Yan, nagbi-blink siya. So, 7 yung kanyang blink. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun, 7 blinks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 blinks. Ngayon sa kanyang diagram, ay yung kanyang 7 blinks ito. Ayan, o. 7 blinks. Ang may problema dyan ay ito. Ayan. IPM, arm shorts detection. So itong IPM ang may problema sa kanya. Kaya siya nagkakaroon ng 7 times na blinking. Ayan, o. 7 times blinking yan. So yun ang may problema dyan, itong IPF. So titingnan natin yung kanyang IPF. Itong IPF, ito, itong board na to. So kaklasin natin, i-unplug muna natin. Bubunutin natin. Yan. Bali, kakalasin natin itong board na to. Ito yung ating susuriin. Ito yung line ng ating compressor. Ito naman yung ating power supply. So tatanggalin natin yan mga yan. Ito yung mga controls na dun sa loob. So yan po yung kanyang
board. Kakalasin natin yung board na yan, ilalabas natin. Connect na natin yung mga connection niya. Tanggalin natin tong board, ilalabas natin to, yung board na yan. So ilabas natin tong kanyang board. So yan yung kanyang board. Nakaw, mukhang naluto na. Ayan o. Ayan o. So tingnan natin kung anong magagawa natin dito. So yan, dumating na yung pinadala ng kaibigan kong board. Bubuksan natin. So yan siya. Ito ang ating pagkukunan ng pyesa. So ito pong isang board na to ay inverter din po to. Binigay sa akin ng aking kaibigan para pangahuyan. So nakakuha ko dito ng pyesa. Bali ito po ay original driving board ng LG refrigerator na inverter po. At itong pyesang ito, yan po yung ating kukuhanin. Ililipat natin yan dun sa sira nating board. So yan, kinalas ko na. Bali dito po sa lugar na ito nakalagay yung kanyang filter capacitor na yan. So yan po siya. Bali 25 volts, 220 microfarads po. Yan. So yan o. Lumubo na siya. Yan o. Lumubo na. Yan po yung sira nung isang board. Para sa akin po ay mas gusto kong gamitin yung pyesa ng original na inverter. Dahil ito po ay talagang pyesa po talaga yan ng inverter eh. Sabagay, kanya-kanya naman po tayo ng diskarte ng mga technician, di po ba? O tayong mga magagawa. So para po sa akin, mas gusto ko pong kuhanin yung pyesa ng original na inverter. So yan, kinabitan natin. Bali itong lugar na to, yan po yung filter capacitor nya. Kapag ka po 7 blinks, ito lamang po ang inyong tatanggalin. Ito ang inyong palatandaan dyan. Ayan o, magkalapit sila. Dalawa yan, ito isa, nasa taas. So itong nasa babang ito yung nagbibigay ng 7 blinks. Ito pong maliit na to na button, reset po yan. Yan po yung una kong pinindot nung atin pong chicken itong refrigerator na ito. Yan po kapag nireset nyo yan, lalabas dyan yung kanyang problema. Yan kagaya ng ginawa natin na nag-blink siya ng 7. Kapag tapos nyo lang ma-repair, ipa-plug nyo tapos pipindutin nyo po yan. Kapag po yan ay pinindot nyo, yan ay aandar ng halos 1 minuto. At makikita nyo doon kung yung inyong ni-repair ay okay na, kasi kung okay na, hindi na po yun magbi-blink. So testingan po yan. Ka okay na po, magpapahinga lang po kayo ng 10 to 15 minutes. Pero kung ang ginagawa ko 20 minutes kung pinahinga tong refrigerator bago ko siya pinaandar. So ito nga po, after 20 minutes na ito ay may pahinga ko, so papaandarin na natin ngayon. So ito po, paandarin natin. Sinabitan ko lang siya ng ammeter, sinagay ko sa amperes. I-plug natin. Ayun, nakita nyo? Ayan, nakakuha siya ng 0.6. Yan, namatay po siya. Aantay po tayo ulit ng mga hanggang 5 minutes. So yan, wala na tayo nakikitang blinks dyan. Ayan o, malinis na malinis siya. Hintay lang natin yung 5 minutes para umandar siya. So, yan po, umaandar na siya. Nakakakuha tayo ng 0.5 amperes. So yan po yung kanyang board. Wala na yung 7 blinks. Wala na. Malinis na po yan. Ibig sabihin, tagumpay po yung ating pagkakapalit ng filter capacitor. So buksan natin yung loob. Ayun. Lamig na niya, malamig na. Tingnan naman natin di sa ilalim. Ayan. So ayan, nakita nyo. Ayan na yung ilaw niya. Umaandar na yan. So dito po sa bandang likuran ng ating refrigerator, ayan, nakita natin LG Electronics. So dito po ang mga indication ng mga blinks. Dito nyo po titingnan yung mga blinks. Ayan, nakalagay oh.
blinking, ayan, nakasulat dyan, blinking, ayan, oh, hanggang dito. So ito yung naging problema natin dyan, yung 7 blinks na yan. Ang nakalagay nga dyan ay IPM, no? So yung mga ibang mga blinks na lumalabas sa inyo, kung nyo titingnan, ayan, meron dyang blinking 3 times, 1 time, 5 times, 4 times, 2 times, 6 times. Yan, meron pa nga siya hanggang 8 times. So dyan nyo lang po titingnan at dyan kayo magbabase kung saan kayo magsisimulang mag-repair ng mga ganitong inverter. So yan na po yung amperahe niya matapos na siya ay lumamig at gumawasan ng yelo. Ito na ngayon yung kanyang normal amperahe. Meron siyang nakukuhang 0.8 amperes. So bubuksan natin, laglagay po kasi ako dito ng isang yelo. Tingnan natin kung tumigas siya. Ayun, oh, usok-usok pa eh. So ayan, ang tigas ng kanyang yelo. Ayan, oh, ang ganda. So okay na yan. So yan nga po, dito po muling natatapos yung ating video. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood sa akin. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-like at pakipindot po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pa na susunod. At pakipag-subscribe nyo na rin po ako. Maraming pong salamat at isang mapagpalang araw po sa atin. God bless po at mabuhay po tayo. Nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaatin. Maraming salamat po. Hindi agad natin maipasok kasi may nakaharang. So nandito po tayo sa bahay ng ating ginawa na LG refrigerator inverter. Nandito po si ate. Ate, kaway-kaway naman dyan. Opo, maraming salamat po kay Kuya Amado dahil nagawa po yung aking ref na inverter. Akala ko hindi na siya magagawa. Pero dahil po sa kanya nagawa. Thank you.